Okay, so ito po yung ating pag-uusapan. Um, Lost and Found, Discovering Yourself and Your True Identity through Evangelism. Ah, Nawala, naligaw, tapos natagpuan, at hindi lamang ito yung ating hindi lamang ito yung pagkaligtas natin. Subalit habang ligtas tayo, ay meron pang masigit na madidiscover tayo, hindi lamang sa Panginoon na nagligtas sa atin, kundi sa atin na iniligtas niya. Pero sa pamamagitan ng uh, mensahe. So yan po yung ating pag-uusapan, mga kapatid at mga so magsisimula po yung ating discussion dito sa verses na to na sinabi ni Jesus Christ. Nung nakaraan, pinag-usapan ulit natin ito, hindi ko alam kung bakit favorite ko siya na basahin, favorite ko siya na pag-aralan yung lugar na ito ng gospel. So sa Mark 8 verse 35 at saka 38, sabi ng Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad at sa mga tao sa paligid, "Whoever would save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake and the gospel will save it." So pinag-usapan natin nung nakaraan, sinabi pa niya dito sa mga verses dito na kinakailangan mong i-deny yung sarili mo, kinakailangan mong tanggihan yung sarili mo, kinakailangan mong magdala ng cross, tapos sumunod tayo sa kanya. Tapos pinag-usapan natin ito at tinuklas kung ano ibig sabihin ng mga katangang ito. Katulad nito, whoever loses his life for my sake and the gospels will save it. So ito ba karapat-dapat? Ito ba ay worth it? Diba? Na maubos yung ating oras, maubos yung buhay natin sakali katulad na sinasabi niya dito. Para sa kanyang kapakanan, para sa Panginoon at para sa kanyang mensahe ng pagliligtas. Pero ano ba ang dulo nito? Sabi niya, maliligtas mo yung buhay. Na hindi tayo nagsasalita, hindi tayo umimik tungkol sa ating pananampalataya, tungkol sa ating sinasampalatayanan, tungkol sa ating kaligtasan at tungkol sa ating tagapagligtas. Sabi niya, itong mga taong ito, will the Son of Man also be ashamed when He comes in the glory of His Father with the holy angels? So, meron siyang gawain at pagkatawag na binibigay sa atin, at kapag hindi natin siya ginawa, sabi niya, tayo ay merong makakamtan pero hindi siya mabuti, hindi siya positibo. Sabi niya, itatanggi ko rin sila, ikakahiya ko din sila. Kapag tayo ay hindi nabubuhay para sa kanya at kapag tayo ay hindi nagsasalita ng kanyang mga salita, lalong-lalo na ng kanyang kaligtasan, hindi tayo tumitindig para sa kaligtasan ng Panginoon. So, napakahalaga bilang mananampalataya at tagasunod niya na hindi lamang tayo sumusunod dun sa mga pang-moral na mga salita niya. Huwag kang pumatay, huwag kang magnakaw, 'di ba? Magsabi ka ng totoo. Maaring itong mga bagay na ito o mga utos na ito ay madaling gawin kasi parang expected, 'di ba? Sa kahit sino man, believers or unbelievers, 'di ba? Kasi ito ay mabuti para sa society, 'di ba? Para sa buhay. Pero yung ikaw ay mabuhay at pwede mong ikamatay yung Panginoon at yung kanyang layunin ng pagliligtas, um, hindi natin makikita yung ganitong uri ng adhikain at layunin sa maraming mga mananampalataya at ito ay nakakalungkot. Sa John 12 verse 24, napag-usapan din natin ito tungkol sa Panginoong Hesus. Sabi niya dito, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains alone. So, hindi lamang ito yung binhi ng trigo, pero lahat ng uri ng binhi. Diba? Kinakailangan muna nilang ma-dry, kinakailangan muna nilang mamatay in that sense, at saka pwede na silang itanim. Kasi kapag hindi, mananatili silang binhi, isa lang sila. Pero kapag naitanim sila, sabi niya, magbubunga sila ng madami. Magiging halaman at magiging puno siya at pwede siyang magbunga ng madami. Kasi it dies first. Diba? At sinasabi ni Jesus na ganun yung kanyang gagawin. Diba? So, nung namatay siya at nabuhay ulit, kumalat yung buhay niya sa kanyang mga mananampalataya at tagasunod. Sa mga tao na interesado
at naghahangad ng masigit pa kaysa sa buhay na mayroon na sila. Dahil alam nila yung kakulangan nito at yung limitasyon nito. At ang sinasabi dito ay hindi lamang si Jesus yung ganun ang layunin niya, tayo din. 'Di ba? Kaya nga sinasabi niya, lose your life, you will find it. 'Di ba? Sa pamamagitan ng ano ng dahil sa kaligtasan ang Panginoong Hesus ay namatay. At dahil doon, sabi niya nag-bear fruit siya ng madami. At dumami yung Christians, 'di ba? At ang buhay ng Panginoon ay sumasa kanila. At pwedeng ganito din yung ano sa isang maliit na halimbawa, pwede din tayong maging ganito, 'di ba? Mamatay tayo sa Panginoon pero mabubuhay tayo sa kanyang pagkatawag. At tayo ay makakapagbigay ng kaligtasan o kaya naman makakapagturo ng kaligtasan sa iba at therefore sila din ay mabubuhay. Sabi niya, whoever loves his life loses it. 'Di ba? Whoever hates his life in this world will keep it for eternal life. So, mamahalin ko yung buhay ko, bakit hindi? 'Di ba? Pero yung pagmamahal ko ba sa buhay ko ay palalawigin nito ang buhay ko? Gagawin ba niyang mahaba? Gagawin ba niyang walang hanggan? Pero ang sabi niya, whoever, obviously yung hate diyan hindi yung ayoko na ng buhay ko, tatapusin ko na yung buhay ko, 'di ba? Hindi naman tayo suicidal, hindi naman tayo hopeless at helpless, 'di ba? At hindi niya sinasabi sa atin na yun nga yung gagawin natin. Pero kung mas mahal na natin yung buhay natin, 'di ba? Yung ating mga layunin, yung ating mga pangarap, yung ating mga karera, 'di ba? Yung ating mga mahal sa buhay kung sakali. Mas mahigit yung pagmamahal natin sa kanila kaysa sa Panginoon. Kaya dahil sa mga bagay na ito at mga sino mang katulad dito ay pwedeng mahaharangan niya, di ba, yung mas higit at matinding layunin ng Panginoon sa atin na may bigay sa atin yung walang hanggang buhay in the end. At sinasabi niya maligtas, magkaroon ng walang hanggang buhay. Mababasa mo yung ano na to, yung idea na to sa buong Gospels, Matthew, Mark, Luke, John. Di ba? Mababasa mo siya. Matthew 10 ulit. Sabi niya dito, everyone who acknowledges me before men, sabi niya, I will acknowledge before my Father who is in heaven. At to confess or acknowledge, yung kilalanin siya, di ba, ikumpisal yung Panginoon, na hindi lamang yung sabing, I believe in Jesus, when no one is believing around you, kundi sasabihin mo sa kanila, bakit si Jesus Christ dumating? Bakit merong kaligtasan at siya yung tagapagligtas? Paano natatanggap yung kaligtasan ng Panginoon? Paano niya tayo nililigtas? At handa tayo na sagutin even yung questions nila. 'Di ba? At yun madalas yung mahirap na parte nito. If you acknowledge, if you confess, 'di ba? Mag-witness tayo kung sakali. Kaya lang mas mahirap yung ano yung magiging kahihinatnan niya kasi sabi niya kapag dinideny natin siya at maaring hindi ito sinasadya. Maaring hindi ito talaga yung layunin natin na gusto talaga nating itanggi siya, ayaw natin siyang pag-usapan. Maaring marami tayong mga personal na mga problema, meron tayong mga personal na mga kalagayan at therefore hindi natin siya na-acknowledge. 'Di ba? Pero ito yung buong katawagan natin kung bakit tayo nandito. Kung bakit niya tayo iniligtas, pinaghandugan ng kanyang buhay upang tayo ay mabuhay katulad niya. Mabuhay tayo ng kanyang layunin, 'di ba, ng pagliligtas din para sa iba. At hindi siya mabuti yung kahihinatnan ng tao na hindi niya ina-acknowledge si Jesus sa kanyang personal, 'di ba, na buhay at sa kanyang walang hanggang kaligtasan. Whoever loves father or mother more than me, hindi worthy sa akin itong mga taong ito. 'Di ba? So, nagsisisi ba siya na namatay siya para sa lahat ng tao? Paano yung mga tao kung yung mga tao ay hindi siya mamahalin ng mas higit, 'di ba? Kaysa sa anumang bagay o sino paman. Pero inilalatag ni Jesus ah, yung kanyang salita na gusto niyang maintindihan natin. Na walang mas mataas sa Panginoon natin. Ang Kristyanismo ay si Jesus. Hindi lamang ito pagkuhan ng kaligtasan at pagkuhan ng pagpapala. Hindi lamang ito pagkuhan ng tulong at pagkuhan ng pag-asa. Hindi lang yon. Si Jesus yun. At sino siya sa buhay natin? Ano siya sa buhay natin? At kapag yan ay naintindihan natin, ano na ang gagawin natin kung naintindihan natin kung sino siya? 'Di ba? Kung ano siya. Babaguhin ba nito yung takbo ng buhay natin? Babaguhin ba nito yung takbo ng pag-iisip natin? Ganun pa rin ba tayo mag-uugali? Yun pa rin ba yung mga layunin?
natin o mababago nito? 'Di ba? Yung pagkakilala natin kay Jesus na siyang Panginoon natin na tinanggap na natin. Whoever does not take his cross and follow me is not worthy of me. Alam natin na namatay si Jesus Christ sa cross para sa kaligtasan. So, meron din tayong layunin para magligtas ng iba. That is our cross. So, sasabihin ba natin yung kaligtasan? Magbibigay din ba tayo ng sakripisyo ng oras, 'di ba, ng anumang kakayahan o abilidad o meron tayo para sa kaligtasan ng iba? Kasi sabi niya, whoever does not take his cross, 'di ba, ay hindi siya karapat-dapat sa akin. Kanina hindi siya tatawaging alagad, 'di ba? Na para bang, ha? Pero 'di ba ano ako, mananampalataya ako. Even then, 'di ba, even then, merong layunin ang iyong pananampalataya at merong dahilan kung bakit niya tayo iniligtas. Dapat maging worthy tayo, 'di ba, na tagasunod at worthy tayo na tawagin na tagasunod niya. So whoever finds his life, muli ulitin niya ulit. Ito yung maganda dito kasi hindi pwedeng ulit-ulitin yung word o kaya naman yung praise na iisa yung meaning kasi para bang Lord, hindi ba namin naintindihan? Pangalawa, pangatlo, pero ilang beses na whoever loses his life for my sake. At ang ibig sabihin para din sa kanyang pagliligtas yan. 'Di ba? Sa Luke 9:24 to 26, ganun din yung sinasabi niya dito. Ikaw na lang yung ikaw na lang yung parang mapapagod, ikaw na lang yung masusuya. Pero sinabi niya ulit dito, whoever loses his life for my sake will save it. 'Di ba? Gusto mo bang pangalagaan yung buhay mo? Gusto mo bang maalagaan yung buhay mo hanggat sa walang hanggan? Okay? Sabi niya, don't be ashamed of me and my words. Okay? Kasi doon mapapalawig yung buhay natin. Hindi lamang dahil nananampalataya tayo na namatay na siya sa krus para sa atin, para mahugasan tayo at mapatawad yung ating mga kasalanan. Tama yun. Pero, bakit niya huhugasan yung kasalanan natin? Bakit niya tayo patatawarin? Di ba? Dahil tayo ay instrumento niya ng kaligtasan din sa iba. Di ba? Katulad niya, siya ay nagbuwis ng kanyang buhay para sa kaligtasan. At hindi siya nahihiya, 'di ba? Sa layuning ganito. At kung ang buhay niya yung tinanggap natin at kung kilala natin siya bilang Panginoon at sinusunod natin siya, yung yapak niya, 'di ba? Yun din yung ating lakad. Tapos biglang sinabi niya ulit ito. If anyone comes to me and does not hate his own father, mother, wife, children, brothers. Bakit? Lord, bakit? 'Di ba? Bakit ko pamumuhian sila? Pero ang ibig sabihin nito ay mas sigit na minamahal ko na sila kaysa kahit sino pa man. 'Di ba? At paano kapag meron siyang ipapagawa sa atin? Paano kapag meron tayong mas dakilang pagkatawag, 'di ba? Kasama nila kung sakali. 'Di ba natin gagawin 'yon? Sabi niya even his own life. At minsan dito nagkakatalo kung magiging matapat yung isang mananampalataya o hindi. Magpapatuloy ba siyang disciple? O nandun lang tayo dahil sa pagpapala at ayaw nating ipasa yung pagpapala at kaligtasan sa iba naman. Hindi yung ating tinatangkilik sa mundo, sino pa man o ano pa man sila, 'di ba? Even yung ating buhay, ang pinakamataas na layunin ng ating buhay, kundi yung Panginoon, 'di ba? Tayo ay magbibigay ng sarili natin sa kanya at sa kanyang layunin. Hindi ko sinasabing iwanan natin lahat ng ating ginagawa, iwanan na natin lahat yung mga tao na mahalaga sa buhay natin, pabayaan natin sila. Hindi yun yung sinasabi niya. 'Di ba? Pero when it comes to yung importance, mas mahalaga yung ating pagkatawag, 'di ba? To live for His sake and for the Gospels. Nagbigay siya ng metaphor, 'di ba, dito? Analogy. Sabi niya, for which of you, verses 20 to 30, desiring to build a tower, does not first sit down and count the cost? Siyempre, kung magtatayo ka ng tore or anything na itatayo mong bahay kung sakali, ay magpaplano ka, di ba? Kwentahin mo kung magkano. Whether he has enough to complete it. Otherwise, when he has laid a foundation and is not able to finish, all who see it begin to mock him, saying, this man began to build and was not able to finish. 'Di ba? So, yung mga tao makakita sa iyo na nagtatayo ka tapos biglang na abruptly na natigil yung pagtatayo mo, sasabihin nila, tayo-tayo ka tapos hindi naman pala matatapos. 'Di ba? Kahit sila manghihinayang, hindi lamang manghihinayang, pag-iisipan kanila ng negatibo. Pero hindi lamang basta-basta kapag nagbabanggit yung Panginoon,
sa kanyang salita o sa kanyang mga talinghaga. Minsan mayroong connection nito sa iba pa, 'di ba, na lugar ng scriptures. So, iniisip ko pa, anong ibig sabihin nito, desiring to build a tower? Meron bang pagkakataon sa Bible na merong nag-build ng tower? Isa lang yung alam ko na pagbibuild ng tower, at yun yung Tower ng Babel. 'Di ba? Pagkatapos ng flood ni Noah, chapter 6 hanggang 9 ng Genesis, dumami ulit yung mga tao from the family of 8 ni Noah. Tapos sa chapter 11, nagkaroon ulit ng maraming mga tao pero hindi sila makadiyos. 'Di ba? Gusto nilang magtayo ng sarili nilang lipunan at community, gusto nilang magkaroon ng sarili nilang paraan para maabot yung Diyos. Pero hindi sa paraan ng Diyos o excluding yung God. Wala si God sa kanilang mga layunin. Wala si God sa kanilang mga pamamaraan at mga buhay. Wala. Basta ginagawa lang nila yon, at may mga dahilan sila. At eventually, merong judgment na binigay yung Panginoon sa kanila, 'di ba? Kung babasahin natin yung chapter 11 ng Genesis, mababasa natin doon na uh, binigyan sila ng iba-ibang lingwahe. Therefore, kumalat sila at hindi natapos yung kanilang ginagawa. At hindi na sila naging community pa, 'di ba? As a judgment. Bakit niya gagawin 'yun? 'Di ba? Masama ba 'yun? Mag-build? Masama ba 'yun? Mag-dream? Masama ba 'yun gawing safe yung community? Hindi naman masama 'yun eh. Pero they are doing that without God. 'Di ba? Wala siya dun sa plano, wala siya dun sa equation. Wala siya dun sa layunin. Okay? Gusto nila ng seguridad without God. Gusto nila ng community without God. Gusto nila ng life without God. At yung nangyari sa kanila, naligaw na sila. Pero metaphorically, yun yung buhay ng isang tao kapag wala yung Diyos sa buhay niya. Ligaw. 'Di ba? Hindi niya alam kung bakit siya nandito, hindi niya alam kung saan siya pupunta, hindi niya alam kung saan siya galing. Hindi niya alam yung kanyang meaning, hindi niya alam kung ano yung kanyang purpose. Sa Genesis 11 verse 4, sabi nila, ito yung kanilang sinasabi, "Come, let us build ourselves a city and a tower with its top in the heavens, and let us make a name for ourselves." Gumawa tayo ng pangalan sa mga sarili natin. Let us make our own lives. At ito ay without God. 'Di ba, magkaroon tayo ng way to heaven, or religion ba ito, or spirituality without God, 'di ba? So, let us make a name. Ito yung buhay natin. Ito yung ating holistic, 'di ba, na mga layunin para sa ating physical, para sa ating spiritual, para sa ating mental, para sa ating communal, 'di ba, na pamumuhay. Let us make a name for ourselves. Kasi sabi niya, lest we be dispersed over the face of the whole earth. Meron silang insecurity, pero walang security kapag wala yung God. At eventually, yung name na gusto nilang at yung buhay na gusto nilang matamo ay hindi nila natamo. Kasi yung tinatayo nila, gaano man kataas, 'di ba? Gaano man kagara, eventually ay masisira. Eventually ito ay magbi-breakdown. Eventually ito ay masisira at mawawala. At ano yung nandoon in the end, 'di ba? Ito yung buhay kung we are making lives without God. Sa Psalm 127 verse 1, sabi ni David dito, "Unless the Lord builds the house, those who build it labor in vain." Hindi dahil sa masamang mag-build ng house. Obviously, 'di ba? It's for shelter, 'di ba? For protection, safety, 'di ba? Para sa iyo at para sa mga mahal mo. Pero yung home na binubuo mo, 'di ba? Binibuild ba ni Lord 'yon? Siyempre, hindi darating si Lord na may hawak na martilyo at may hawak na pako at tutulong siya sa pagbibuild. Pero yung mga titira doon, yung tahanan na bubuuin natin. 'Di ba? Nandun ba si Lord na binibuild din niya tayo? Ecclesiastes 2 verse 11. Sinabi nung pinaka-mayaman, pinaka-matalino, 'di ba, makapangyarihan na hari nung panahon niya, si King Solomon, naggumawa siya ng napakadami, nag-create siya, gumawa siya, in-experience niya yung napakaraming mga bagay, 'di ba? Kung babasahin mo yung Ecclesiastes chapter 2. Pero sabi niya in the end, all that my hands had done and the toil I had expended in doing, sabi niya, behold, all was vanity. Lahat ay parang walang kwenta.
or parang chasing of the wind. Paano mo ma-chase yung wind? Hindi mo nga siya nakikita, hindi mo nga alam kung saan siya pupunta, di ba? Parang wala kang direksyon, parang walang anong layunin ng pag-build? Ano yung layunin ng pamumuhay na ginagawa mo? You're building your life, you're building your career, and that's a good way of treating yourself or even treating your life. Pero yung point, to what extent ang buhay na ito makakarating at ano yung mapapala natin kung sakali lang in the end. Hindi ko sinasabing hindi mabuti na magkaroon ng work or career or loved ones. Hindi masama yung mga bagay na ito. Hindi neutral yung mga bagay na ito. Pero sila lang ba yung dahilan kung bakit tayo ay nabubuhay at bakit tayo ay mamamatay? Kasi kapag ganun, ang ikli ng buhay, limitado yung laman at sino ang may gusto ng ganung uri ng existence? 'Di ba? Kasi iiwan mo lahat yung mga bagay na ito, wala nang extension. Sa Genesis 11 verse 4, sabi nila, let us make a name for ourselves. At ito yung nangyari sa kanila. Nawala yung kanilang tinatrabaho at nawala yung kanilang pinagkakabalahan. Nawala yung kanilang layunin. Sumunod na chapter, nandun si Abraham. Sa palagay ko, ito ay parang reset from Noah. 'Di ba? Reset. Okay, so si Adam and Eve na-reset ni Noah yung kalagayan ng sanglibutan after ni Adam and Eve. Pero after ni Noah, mayroong reset ulit. Okay? Kasi parang it's sort of judgment yung nangyari sa Tower of Babel, di ba? Sila ay dinisperse at parang iniligaw sila ng Panginoon dahil sa kanilang pagtanggi sa Kanya. And then dumating si Abraham, tinatawag siyang friend of God. Pinangakuan siya, matanda itong tao na to. 'Di ba? Siya din ay galing sa background na hindi niya kilala yung God nung una. Siya din ay idolatry, ang kanyang uri ng pagsamba. Maaring isa din siya sa Babylon, 'di ba? Na tumitingin sa itaas. At ginudiyos nila yung mga planeta, ginudiyos nila yung mga araw at mga bituin. Pero eventually, nagdalang habag yung Panginoon at nakipagkaibigan siya kay Abraham. Okay? Genesis 12 verse 1 to 3. Now the Lord said to Abram, Abram pa yung pangalan niya, hindi pa Abraham. Mayroong dahilan kung bakit. Go from your country and your kindred and your father's house. Okay? Mula sa tinitirahan mo, sa Chaldi, sa Ur, 'di ba? Sa lugar ng Babylon or Iraq sa kasalukuyan. Umalis ka, iwanan mo lahat. Sabi niya, at pumunta ka dun sa lupain to the land that I will show you. Kasi gusto kitang bigyan ng lupain. And I will make of you a great nation. Baog yung asawa niya, matanda na siya, 75 years na siya, year old, 'di ba? At sabi ng Panginoon, gagawin kitang dakilang bayan, bansa. I will bless you and make your name great. Nandun si Abraham, 'di ba? Simpleng tao lang, 'di ba? At siya ay kinahabagan ng Panginoon, biniyayaan ng Panginoon. Hindi katulad ng mga nandun sa Babel na let us make our name dito sa lupa. Kasi baka makalimutan natin kung sino tayo, makalimutan tayo. Pero wala yung God sa gitna. Pero nung dumating yung God sa buhay ni Abraham, sabi ni God sa kanya, iwanan mo lahat. Okay? Iwanan mo lahat yung past, iwanan mo lahat at i-separate mo yung sarili mo sa lahat. Kasi yun yung ibig sabihin ng holy, 'di ba? Separated. I will bless you and make your name great. Yung buhay mo palalawigin ko, yung buhay mo bibigyan ko ng pagpapala, sabi niya. So that you will be a blessing. Hindi lamang ikaw yung magiging mapagpala o hindi lang ikaw yung pagpapalain, magiging pagpapala ka sa iba. I will bless those who bless you, and him who dishonors or curse you, I will curse. And in you, the families of the earth shall be blessed. Napakagandang napakagandang pangako, 'di ba? Ng maraming mga pagpapala na binigay kay Abraham. Pero first things first, iwanan mo lahat. 'Di ba? Your father's house, your name, yung life na kilala mo, yung uh, lahat ng 'yon, 'di ba? Sabi niya at ikaw ay bibigyan ko ng pagpapala at yung pangalan mo ay magiging iba at pagpapala ka na sa iba. So, sa Genesis 17 verse 4 to 5, behold, my covenant is with you. You shall be the father of a multitude of nations.
magiging ama ka ng maraming mga bansa. No longer shall your name be called Abram, but your name shall be Abraham. Bakit? Kasi ang ibig sabihin ng Abraham ay father of multitude, ama ng marami o maraming mga bansa. At true enough, 'di ba, nagkaroon siya ng dalawang anak, na binigyan siya ng maraming mga apo, 'di ba? At nagkaroon pa siya ng iba pa pagkatapos mamatay ng asawa niya. At ang nangyari ay nagkaroon siya ng madaming mga posterity. Napakadami ng kanyang mga kaapu-apuhan. Eventually si Abraham. 'Di ba? Ito yung itinawag ng Panginoon sa kanya. Even his wife, si Sarai, nung una Sarai yung pangalan niya. Pero naging Sarah kasi naging mother siya of multitudes. 'Di ba? Parang si Adan at si Eva ay nagsisimula ulit kay Abraham at kay Sarah. 'Di ba? Yung pagpapala para sa lahat ng mga bansa. Kasi yun yung dahilan kung bakit nandito yung sangkatauhan upang pagpalain yung sanglibutan. So, dumating yung time na yung pangako ng Panginoon ng pangagalingan ng maladami ng bituin na mga anak o generation na darating sa pamamagitan niya, uh, ay hiniling ng Panginoon na i-sacrifice sa kanya si Isaac, 'di ba? Pero alam natin yung kwento, hindi siya na-sacrifice, pinalitan ng Panginoon ng lalaking tupa. Pero parang yun yung sacrifice ni Abraham, 'di ba? Para yung pagpapala ay makarating sa kanya. Binago yung kanyang pangalan. At dito sa Bible, mayroong ilang mga tao na binago ng Panginoon yung mga pangalan nila. Si Jacob, 'di ba, sa Genesis 32. At ang binago yung kanyang pangalan ay naging iba na. Okay? At yun yung pagpapala sa kanya. Binago yung pangalan niya. Iba na yung kanyang mga pangalan. At gusto kong sabihin na kapag susunod tayo sa Panginoon, hindi lamang mababago yung buhay natin, magkakaroon tayo ng bagong identity. Okay? Hindi lamang mababago tayo, yung pagkakakilala sa atin ay mababago. Hindi ka ganyan dati, bakit ganito ka na? Hindi mo pinapahalagahan niya dati, bakit pinapahalagahan mo na? Ano ba yung nandoon? Na dati hindi mo naman binibigyan ng oras yan, pero bakit binibigyan mo na ng oras yan? Hindi ka, hindi na kita kilala. Kasi meron ng bagong ikaw. Di ba, ang tawag na sa'yo dati, kung ikaw ay palamura, hindi ka na palamura. May bago lang tawag sa'yo. Kasi bakit? Kasi Christian ka na. O kung hindi pa, magiging Christian ka na. At kailangan ng bawat Christian, katulad ni Abraham dito as a metaphor, na kinakailangan niya ng sacrifice para sa kanyang kasalanan. At nandito yung metaphor ng pagbibigay niya ng sacrifice. Diba? Sa Hebrews 11 verse 10, si Abraham pa rin to, he was looking forward to the city that has foundations. So, pero yung designer and builder is God. Hindi siya yung magtatayo katulad sa Tower of Babel. Si God ay hindi lamang tumawag sa kanya to bless him, to give him a great name, di ba? At to be a blessing to all the nations. Pero itinatayo pa siya, merong isang mas mataas at mas walang hanggan na layunin. Patitirahan siya ng Panginoon. Hindi lamang sa isang lugar dito sa mundo, kundi doon sa darating na mundo na walang hanggan. At ang kanyang tatahanan ay bayan din, pero ang nagplano, ang nagtayo ay ang Diyos. 'Di ba? Hindi katulad sa doon sa Babel. Sa Galatians 3 verse 14, in Christ Jesus, sabi dito ni Paul, the blessing of Abraham might come to the Gentiles. 'Di ba? Darating yung pagpapala ni Abraham. Sa paanong ano yung pagpapala ni Abraham, so that we might receive the promised spirit through faith. So, hindi lamang ang promise kay Abraham ay maraming anak, 'di ba? Hindi lamang ang promise ni Abraham ay land, great name. Mangyayari lahat yung mga bagay na to, at ang magdadala ng mga blessing na ito ay yung banal na espiritu, 'di ba? Obviously, hindi nangyari sa buhay ni Abraham 'yan. Pero ito ay picture lahat ng mangyayari sa atin. Namatay si Jesus in Christ upang may pagpapala na dumating sa atin. Namatay si Jesus upang yung curse ng buhay, ng past, ng sin, yung lahat ng mga nangyari sa atin, na ginawa sa atin, di ba? Lahat ng mga curses na ito, lahat ng mga negatives na ito ay papalitan ng positive at papalitan ng blessing. Nadadalhin sa atin ng ipinangakong Espiritu. Yung God ay dadating, di ba? Upang tumira. Siya yung pagpapala. Siya yung pangako. Hindi lamang kay Abraham, sa atin din.
katulad ng sinasabi dito sa Galatia. So, yung picture ng pagkakaroon ng pagpapala, pagkakaroon ng bagong pangalan, bagong buhay. Pero iwanan mo 'yan. Kasi kapag hindi pipigilan 'yan na mangyari yung sa lahat ng pangako ng Panginoon, which is eternal life, 'di ba? Pagpasok sa kanyang kaharian, um, at makakasama natin siya magpasawalang hanggan. Pero kahit dito ay mapapakinabangan na natin ito. Katulad ng kay Abraham, napakinabangan na niya dito yung pagpapala. Pero after that, meron pang mas madami pa. Yung banal na espiritu, yung pangako ng Panginoon sa lahat. So ang pagpapala ay para sa lahat. Ito yung pagpapala na gusto ng Panginoon na tanggapin, hindi lamang ni Abraham, hindi lamang ng mga Jews, kundi kahit ng mga Gentiles. Diba? Sa Isaiah 62 verse 2, the nation shall see your righteousness. Makikita ng mga bansa yung iyong katwiran. Obviously, yung kaligtasan mo. Diba? Ito yung sinasabi niya sa Israel, sa mga Hudyo. And all the kings, your glory. You shall be called by a new name that the mouth of the Lord will give. Bibigyan ka ng bagong pangalan. Diba? Bakit? Kasi makikita sa iyo yung katwiran ng Panginoon. At lalalatin ng mga hari. Diba? Yung Panginoon, dahil ikaw din ay bibigyan o tatawagin sa bago mong pangalan. Isaiah 12 verse 3 to 4. With joy you will draw water from the wells of salvation. May kagalakan na ikaw ay iigib sa mga balon ng kaligtasan. Okay? Yung word na kaligtasan, ang pagkakasalin niyan sa Hebrew ay Yeshua. Ikaw ay sasalok, iigib ng mula dun sa balon ni Yeshua o ni Jesus. Yun yung pangalan ni Jesus sa Hebrew. Kasi ang ibig sabihin ng pangalan ni Jesus ay salvation. Salvation. And you will say in that day, give thanks to the Lord. Okay? Call upon His name. Make known His deeds among the peoples. Proclaim that His name is exalted. Pagkatapos natin mag-draw ng water, at ito ay isa siyang analogy or metaphor, 'di ba, ng pagtanggap ng kaligtasan, ng banal na espiritu, 'di ba? Hindi lamang tayo hugasan sa ating mga kasalanan, tatahanan tayo ng malinis at banal ang kanyang presensya. At pag nangyari 'yon, tayo magpapasalamat. Hindi lang 'yon, tatawag tayo sa pangalan niya. At sasabihin natin sa ibang mga tao at ipoproklama natin yung pangalan niya, kaligtasan yung pangalan ni Jesus, ng Diyos. 'Di ba? Yeshua, salvation. Yun yung ibig sabihin nun. At sasabihin natin sa mga tao yung kanyang ginagawa. Uulitin ito dito ng 1 Chronicles 16 verses 8 to 10. Give thanks to the Lord. Call upon His name. Make known His deeds among the peoples. Sing to Him. Ito yung gagawin ng mga taong ililigtas ng Panginoon. Hindi lamang sila magpapasalamat, hindi lamang sila kakanta sa Panginoon, katulad ng ginagawa natin at magpupuri sa Kanya. Pero we will tell of all His wondrous works. Sasabihin natin yung Kanyang mga kamanghamanghang ginagawa at lahat ng Kanyang mga ginagawa sa buhay natin. Witnessing yun. Testifying yun. Nagtitestimony tayo. Glory in His holy name. At the Lord will be glorified because of this. Diba? So, yun yung malaking pagbabago. Kasi tayo ay magpuproklama, tayo ay magpapahayag para sa kalulatian ng ating Panginoon, ng pangalan ng Panginoon, Jesus. Sa Malakay 3 verse 16, those who feared the Lord spoke with one another. Ang mga mayroong pagkatakot sa Panginoon, nag-uusap sila sa isa't isa o para nagpe-fellowship sila. The Lord paid attention and heard them. Okay? Napansin ng Panginoon yun at narinig sila. And a book of remembrance was written. At mayroong isang aklat ng alaala para maalala sila. Lahat ng mga fellowship natin sinusulat ng Panginoon whether we like it or not. Okay? Sa ating mga may takot sa Panginoon, sumusunod sa Kanya dahil siya ay God, namamangha tayo sa Kanya at susunod tayo sa Kanya. Sabi niya, nagsusulat siya ng mga ginagawa natin at pinag-uusapan natin. At sabi niya dito, before Him of those who feared the Lord and esteemed His name. Okay, pinapahalagahan yung pangalan niya. Bakit tayo may takot? Kasi siya ay Diyos. At pinapahalagahan natin yung pangalan ng ating Diyos. Kaya tayo maglalakad ayon sa Kanyang kalooban. Kaya tayo ay mag-uusap sa isa't isa ng Kanyang mga kalulatian, ng mga majestic tungkol sa Diyos natin. Sa John 17 verses 25 to 26, we are talking about the name dito, 'di ba? Na nasumpungan natin. At yun ngayon yung nagbago sa ating mga buhay.
lalo na kapag pinoproclaim natin ito. Sabi ni Jesus Christ, last night ng kanyang buhay dito sa lupa, O righteous Father, sabi niya, nagpipray siya sa Ama, even though the world does not know you, I know you, and this know that you have sent me. Uh, Hindi ka kilala ng sanglibutan, pero kilala kita at alam ng mga alagad na ito, sabi niya, na ipinadala mo ako sa kanila o pinadala mo ako. I made known to them your name, and I will continue to make it known. Yung ipakilala niya yung pangalan sa atin, pangalan ng Ama sa atin, yung God ay kaligtasan. Siya yung ating tagapagligtas. 'Di ba? At sabi niya, I will continue to make it known. Palagi niyang ipapaalala sa atin that the love with which you have loved me may be in them and I in them. Kapag naintindihan natin yung pangalan na ito, kapag nabubuhay tayo para sa pangalan na ito, ay mararamdaman at mararanasan natin yung pag-ibig na mayroon sa pagitan ng Ama at sa Anak. Grabing ano 'yun, pangako 'yun. Grabing katotohanan 'yun, 'di ba? Kung pinapahalagahan natin yung pangalan niya, pinapahalagahan natin si Jesus, mabubuhay tayo para sa kanya, mabubuhay tayo para sa kanyang pangalan, kaligtasan, 'di ba? At kaligtasan ng iba. Yung pag-ibig nila ay mararamdaman at mararanasan natin. Sa Daniel 12 verse 3, and those who are wise, silang mga marurunong, sila yung mga may understanding, may kaalaman, may kaunawaan, di ba? Shall shine like the brightness of the sky above. Sila ay magliliwanag katulad ng liwanag na nakikita natin sa langit sa itaas. Those who turn many to righteousness like the stars forever and ever. Sila na ano na ginagawa nilang bumaling yung kanilang kapwa. Lumipat yung kapwa nila sa katwiran o sa kaligtasan. Sila ay wise kasi sila ay nakikipagkatwiranan, sila ay nagkukwento, sila ay nagpapaliwanag, sila ay sumasagot, sila ay witnesses, 'di ba? Ng kanilang naintindihan, ng kanilang tinanggap, ng kanilang kaligtasan at ng kanilang tagapagligtas. At sabi niya dito, hindi lamang dito sa lupa sila ay kikilalanin, 'di ba? Sinabi kanina, kikilalanin ko kayo kapag dumating yung anak ng tao, kikilalanin niya kayo sa harapan ng Ama, sa harapan ng mga anghel, sa langit, kikilalanin kayo. Hindi lang yon, magpapatuloy kayo, sabi niya. Katulad ng mga bituin, kayo ay magliliwanag. Hindi dahil may sarili tayong liwanag, hindi. Ang liwanag na meron tayo ay liwanag ng anak. Di ba? Si Jesus ang light of the world. At tayo ay, tayo ay may hawak o tangan-tangan natin. Di ba? Yung liwanag niya. At di na yon matatapos pa kasi sabi niya forever and ever. Ito yung ito yung hindi niya lang sinasamo kasi hindi natin naiintindihan madalas, kundi ito yung nami-miss out natin na offer ng Panginoon sa atin. Lahat ng mga bagay na pinangako niya dito sa lupa bilang promises niya, bilang sagot sa mga prayers natin, sagot sa mga questions natin na dito sa temporary na buhay ay totoo lahat. Pero mas madami sa walang hanggan. At kapag naintindihan natin siya, okay? Itong identity na ito na itinawag niya na maging tayo. Parang ganoon ulit yung nangyayari sa atin. Lost and then found. And then mas higit pa na mas maintindihan natin at mas higit pa na maliliwanagan tayo. 'Di ba? Na para bang, bakit ngayon ko lang naintindihan 'to? Bakit ko lang ngayon lang ito pwedeng na nakita ko kung sakali. Merong mas sigit to discover, 'di ba? Dito sa name ng Diyos na ito or dun sa kaligtasan na ibig sabihin dahil yun yung kanyang name. Okay, kaysa naintindihan na natin at nakikita na natin. At sa Revelation 2 verse 17, sabi niya dito, yung mga nagtagumpay, yung mga nag-overcome, mga Christians sila na hindi sila naglakad ng picnic, pero sila ay pinarusahan, sila ay pinagmalupitan, sila ay pinersecute, etc., etc. Pero nevertheless, sabi niya, the one who conquers, I will give some of the hidden manna, I will give him a white stone with a new name written on the stone that no one knows except the one who receives it. Merong bagong pangalan ikaw at ako, 'di ba? Sa pangako niya sa dulo. Okay? Inulit pa niya ito sa Revelation 3 verse 12.
I will write on him the name of my God and the name of the city of my God and my own new name. Yun yung isusulat niya sa atin, di ba? Bilang maaaring yun na yung ating pagkakilalanan, yun na yung ating bagong identity, di ba? Kasi tayo ay nagtiwala sa kanya. Tayo nabuhay para sa kanya at para sa layunin niya, which is salvation. Kung nakilala natin yung pangalan niya na kaligtasan, mabubuhay tayo sa kaligtasan na ginugusto niya para sa atin. At pag nabubuhay tayo, mag-i-emanate yun sa atin yung kaligtasan. Di lamang sa ating pamumuhay, mababago niya yung ating mga perspective, mababago niya yung mga direksyon natin, mababago niya yung ating mga pag-iisip, yung ating mga responses, pero higit sa lahat, mababago niya yung direksyon at mababago niya yung identity na mayroon tayo. At sa dulo, mayroon pang masigit na naghihintay. Di ba? Kasi masigit yung nasa dulo sa mga magtatagumpay. So, yan yung lost and found.